Mula nang tumunog sa taong Dragon na 2024, nilinaw ni Catherine Bernardo sa pamamagitan ng kanyang mga salita at aksyon na pumasok siya sa isang makabuluhang bagong kabanata ng kanyang buhay. Nasa puso ng paglalakbay na ito ang kanyang bagong nahanap na kakayahang magsabi ng hindi, isang kasanayang hinasa sa paglipas ng mga taon ng pag-navigate sa mataas at mababang bahagi ng mundo ng showbiz. Para sa Mayo taong 2024 na pabalat ng Preview.ph, si Catherine ay pinalamutian ang front page kasama ang Gen Z star na si Bel Mariano, na gumawa ng mga himala sa puns. Sa pagtanggap ng pagbabago, inilarawan ni Catherine kung paano nagbago ang kanyang pananaw sa paghawak ng mga pagsubok sa paglipas ng panahon. Iba ang mga hamon ko noong nakaraang taon kumpara noong bata pa ako. Ngunit natututo akong tanggapin na ang mga hamon ay nagbabago. At hindi ko makokontrol kung sila ay magiging mas mahirap. Sa kalaunan ay naayos niya ang pag-aaral na protektahan ang kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtuon sa kanyang mga pagpapala. Sa halip na sa kanyang mga pagkawala. Minsan, bago matulog, na-realize ko, sino ba ako para magreklamo? Ito lang ang pinagdadaanan ko. The world doesn't revolve around me, she said. Ito ay nagpapaalala sa akin kung gaano ako pinagpala at maswerte. Nakakatulong ito sa akin na tapusin ang aking araw ng may pasasalamat. The A Very Good Girl lead star affirmed. Ang pinakamalaking regalo, ay nabigyan ko ang sarili ko ng bagong tiwala at tiwala sa sarili ko. Ngayon, I'm free to navigate my life and make decisions. Now, I know how to say no. Speaking of blessings, ikinwento rin ni Catherine ang tanda ng mga milagrong natatanggap niya sa araw-araw, kabilang ang pag-aalaga sa sarili. Ang isang himala ay isang bagay na nangyayari nang hindi mo inaasahan, she reflected. Pero para mangyari sila, kailangan mong magsumikap. Kailangan mong paniwalaan at pagsikapan ito. May mga araw na hindi ako kumpiyansa at maganda. Pero napapalibutan ko ang sarili ko ng mga kaibigan at pamilya na nagpapalakas ng loob sa akin. Sa pagtatapos ng tawag sa pagkilos, sinabi niya, ngayon, pinipili ko kung ano ang gusto kong makita, kung ano ang gusto kong marinig, at kung kanino ako nakapaligid sa aking sarili. Pinili ko kung ano ang tunay na nararapat sa aking pansin. Ang pangangalaga sa sarili ay hindi opsyonal, ang pangangalaga sa sarili ay sa pilitan.